Delikadesa. Nung unang panahon ng Hapon, sabi ng lola ko, ang mga Hapon ay nagpapakamatay dahil sa matinding kahihiyan. Harakiri daw ang tawag sa pagpapatiwakal na ito. Magpapakamatay sila kaysa humarap sa matinding kahihiyan. Kaya raw noon, hindi uso ang mga garapal at makapal na mukha. Nung unang panahon ng mga Kastila, sikat daw ang pangalan ko, Delikadesa. Dahil lahat daw ng mga tao sa Pilipinas noon, hindi lang daw sila basta mahiyain, kundi meron silang delikadesa. Ang ibig sabihin kasi ng delikadesa ay ang angkop at disenteng pagpapasya sa mga kilos at desisyon ng isang tao. Yung tipong saktong kaya mong harapin ang kahit na sino ng may dangal at dignidad at walang pagpapanggap. Kasi nga, marangal at mabuti ang iyong ginagawa, kaya wala ka dapat ikahiya. Nung unang panahon, nung lumayas ang mga Hapon, sabi ng lolo ko, magagaling daw talaga ang mga politiko. Bawal ang mga bobo o walang alam. Kahit na may ilang artista na naging politiko noon tulad daw ng matinee idol na si Rogelio de la Rosa, sila ay mga nakapagtapos ng pag-aaral at marunong. Higit sa lahat, dalisay ang pagmamahal sa bayan. Nung unang panahon, sabi ng lolo ko, ang katagang bayan muna o serbisyo publiko ay hindi lang isang slogan. Ito ay tagos sa puso, kaya walang hiya noon. Kung meron man ay mabibilang mo raw at mahahalata mo agad kasi nga, bawal daw ang mga walang hiya noon. Kaya sa politika raw noon, kapag mayor ang tatay, ang mga kapamilya nito ay hindi pumapasok sa trabahong gobyerno kasi nakakahiya daw na may masabi ang mga tao. Nakakatuwa ang mga kwento nung unang panahon. Parang ang simple ng buhay nila. Ang puti ay puti. Ang itim ay itim. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Pero nagbago ang lahat. Nagkaroon ng martial law. Naging kontrolado ng kamay na bakal ang buong bayan. Kaya hindi pwedeng pumalag ang kahit na sinong mamamayan na may nakikitang pagkakamali sa ginagawa ng mga nasa poder o nakapwesto sa pamahalaan. Dahil naging makapangyarihan ang mga politiko at naging gahaman. Hindi sila nahihiya kahit lantad ang pang-aabuso at pagnanakaw nila sa bayan. Hindi sila pwedeng sitahin o pag-usapan ng taong bayan. Maraming nagbago sa bayan, pero hindi para sa ikabubuti nito. Higit sa lahat na hindi mabuting naging pagbabago, ay naging normal ang kawalan ng kahihiyan at nalaos ang delikadesa. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, kami po ay bumabalik sa inyo bilang isang isip-isa. Ako po si Melba Padilla Magay at ang atin pong paksasang gabing ito ay yung mga political dynasties. Marami pong gustong mag-public service, no? Ngunit ito po ba ay serbisyo o negosyo? O sabi nga sa isang programa, it's all in the family now. Ang topic po natin na political dynasty ay sususugan po natin, masama ba ito o masama o mabuti sa ating bayan. At ngayon po, meron po tayong panauhin, si Attorney Alex Lacson. Siya po ay bukod sa abogado, isa rin po siyang manunulat. Sinulat niya yung popular na little book, no, yung 12 Little Things Every Filipino Can Do to Help Our Country. At yung meron din po siyang nobela na 500 Years Without Love. At isa rin po sa mga convener ng ANIM. Ipapaliwanag po niya sa atin kung anong ibig sabihin ng ANIM at ano po ang mga layunin nito. So magandang gabi, Alex. Salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin sa gabing ito. Magandang gabi, Dr. Melba. Maraming salamat sa imbitasyon. I'm glad to be your guest tonight.
So, magkakaroon po tayo ng usapan, conversation tungkol dito. Gusto po naming i-remind lang yung ating audience na mag-like o mag-share ng Isip-Isak namin ng mga pages sa Facebook at sa YouTube at follow us din sa Spotify. Gusto rin po namin na makasama kayo sa conversation na ito. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, maaari pong ibato kay Attorney Lacson. Ngayon po, pag-umpisa po tayo, papaliwanag po ni Attorney Lacson itong bagong alyansa, yung 6, at anong mga layunin nito at ano ang maaaring gawin ng mamamayan para magawa po yung mga pinapangarap natin para sa ating bayan. So ano po ang 6? Paki-explain lang, Alex. Dr. Melba, itong 6, ibig sabihin ay alyansa ng nagkakaisang mamamayan laban sa korupsyon, dinestiya at pandaraya, no, sa eleksyon. Ito po ay sinimulan talaga ng mga retired generals ng Armed Forces of the Philippines at saka ng Philippine National Police, no? So maraming mga senior retired generals na nandito. Marami sa kanila naging chief of staff ng AFP, naging chief ng PNP, naging secretary ng tawag dito ng National Defense, naging secretary ng kung ano-ano pang departamento, no? Marami sa kanila. So ang isa dito ay si ah, retired General Renato de Villa, si Rene de Villa, no, na naging AFP Chief of Staff, tapos naging Secretary din ng National Defense, at tumakbo rin sa pagkapangulo noong 1998. No? Kasama niya pa dito si General Recaredo Sarmiento, no? 80 plus na rin ito. Naging chief ito ng PNP, ng police. No? At one of the highly respected sa kapulisan natin. Pero retired na siya, no? So, kasama rin dito si General Adan na naging superintendent ng PMA or Philippine Military Academy at tapos naging Deputy Chief of Staff din ng Armed Forces of the Philippines, no? Marami pa sila na nandyan. Ah, and ang unang grupo na tinayo nila ay yung ANI or Advocates for National Interests, no? Tapos naimbitahan nila ako actually maraming beses, no, na magsalita on a number of issues, pero kadalasan iniimbita nila ako sa magsalita tungkol sa political dynasties, no? Hanggang noong September itong taon na ito, or 3 months ago, ah, sumama yung mga bishops at iba't ibang mga faith-based organizations, at iba't ibang leaders, iba't ibang sektor sa ating bansa. At nabuo itong 6. So, itong 6 ngayon po, ano na siya, no? Binubuo na ito ng maraming, I think almost 68 organizations, no? Na at least sumusuporta, no? Sumusuporta sa 6. Ah, at ang 6 po ay nilaunch ito noong September sa Globe Filipino. Tapos ang focus po ng 6 ay 3 core issues, no? Yung una, para labanan yung korupsyon sa ating bansa na yung problemang tumitindi na talaga, no? Pangalawa, yung issue ng political dynasty or dynastiya sa ating bansa. Pangatlo, yung problema ng pandaraya sa election or electoral fraud and electoral reform. So, ito yung 3 core issues ng advocacy issues ng 6. Corruption, political dynasties, and electoral fraud and electoral reforms. So, tapos may mga committees na po 'yan at may mga members na ho. May mga plano, no, may bawat committee. Oo. So, yun essentially ang 6, Dr. Malba, at yun po yung focus talaga niya. No, yung korupsyon, dynastiya at pandaraya sa eleksyon.
military especially. Ang maganda Oo. na sila ay retired, meron silang oras para bigyan ng focus itong ating lipunan. Ganon din yung mga faith-based organizations, tsaka yung ah, mga mga bishops natin ano na kasama dito. Siguro Actually, kung napansin ninyo, Dr. Melba, parang this is the first time in the history of our nation na merong isang grupo na hindi kudit ang iniisip, kundi tutukan yung issues na malalaki sa bansa tulad ito, no, yung corruption, dinastiya at electoral fraud. Kasi ate may mga ibang grupo pero ang ang iniisip is or napag-usap-usapan is kung ano pa napabalita pag may military yung mga possibility of mga kudeta, no? Pero ito ngayon hindi. Hindi pinag-uusapan ng kudeta dito. Ang focus ng grupo is really itong tatlong core issues, no? So, very strong both yung yung mga Catholic tsaka mga faith-based, very strong yung oo, ethical dimension, ano? As oo, well oo, as yung experience ng mga generals natin sa pakikidigma. So, magandang blend ito, ano? This is a oo, very, very new alliance, kumbaga, no? oo, oo. Ah, ngayon naman, bakit sa tingin mo, naging uso itong political dynasty? Talagang naging sumidhi ng tunay, ano? Oo, Mukhang oo. walang pushback siguro. Kailan ba ito nagsimula? At paano ito naging parang normal na kalakaran na lang sa ating politika? Sa Oo. tingin mo, ano yung mga factors behind this kung bakit lalong lumaganap itong mga political dynasty na ito? At ano Ah, yung... sa, sige, sige lang. sa simula't simula pa lang, Ate Melba, ng the very first ng Philippine Republic, meron na talagang mga political dynasties. Pero hindi ganoon kasama at hindi ganoon kalala, no? In fact, noong 1987, nung bagong constitution, itong under the 1987 Philippine Constitution, ah, ang sabi noon sa mga datos, no, na 39% ng miyembro ng Congress noon were members of political dynasties. 39% lang, no? Less than 40%. Pero ngayon, yung 82% ng probinsya natin nasa kamay na ng political dynasties at almost 80% ng members ng Congress members ng political dynasties. So lalong lumala, no? At dagdag pa dyan, Dr. Melba, is dati wala ka namang marinig na mag-asawa, governor, and vice governor, tandem sila, or ah, magkakapatid, or mag-ama, or mag-ina, mayor at vice mayor, or governor, vice governor. Pero ngayon, sobrang dami na ganyan. Sa halos bawat probinsya sa ating bansa, in 82 provinces in our country, may ganyang phenomenon na. May ganyang nangyayari na mag-asawa or mag-ama, mag-ina or magkapatid para yung mayor, vice mayor, no? So sa bawat probinsya in 82 provinces in our country, sobrang laganap na. So sobrang sama na, no, ng sitwasyon ng mga political dynasty sa ating bansa. Pero gusto kong sagutin yung tanong mo, Ate Melba, no? Bakit ba lumalaganap sila, no? Ah, Oo. Bakit dumadami sila, lumalaganap sila? Bakit hindi sila ah, kumukonti o hindi sila napipigil? Unang-una, kasi yung constitution natin, nagkamali talaga sila yung framers ng constitution na hindi nila pinagbawal doon ng malinaw. Doon pa lang, no? Dapat merong merong general prohibition against political dynasties, pero kailangan pa ng enabling law, sabi nga doon sa ano, no? So, hindi na nila define kasi doon na up to what degree
So, hindi siya specific prohibition, but what we have is that general prohibition, which is a state policy, no? So, yan siguro yung unang dahilan kung bakit lumalaganap. Pangalawang dahilan, Dr. Melba, is um, na-discover ng, alam mo, itong mga attitude ng mga Pilipino, yung gaya-gaya mentality. Sabi nila, kung nakakalusot sila doon sa Isabela, kung nakakasulot sila sa doon sa Ilocos, so bakit hindi natin gayahin? 'Di ba? Kung ginagawa nila, bakit hindi natin gayahin? At yan po ang nangyayari ngayon, no? Isipin mo, even the biggest or the richest family in the country, or one of the richest family in the country, is also one of the biggest political dynasties. Now, I'm talking of the Villars, no? And so yung political education nila is medyo kulang, no? So yun siguro, Ate Mel, but yun yung pangalawang dahilan, no? Yung gaya-gaya mentality kasi nakakalusot sila, so ginagaya sila ng iba. Pangatlong dahilan, Dr. Melba, for me, is na-realize ng mga political dynasties na there is so much money, there is so much benefits that they can get from being a dynasty, no? Una, pag dynasty sila, kontrolado nila yung economic resources doon sa lugar nila, no? Kung hindi man nila kontrolado, napapalawak nila. Nagagamit nila yung political powers and position nila para lalong palawakin ang economic empires nila or economic interest nila. So, na-realize nila yon at na-realize nila na malaki pala ang pondo ng gobyerno na they can actually make a lot of money doon, no? Kung very enterprising sila. At yun yung ginagawa ng karamihan. They use politics now as a family business. That's why itong mga political dynasties, they are the biggest. Talagang ano to, family business na talaga ang politika para sa kanila. At yung pang-apat, at Dr. Melba, the fourth reason kung bakit lalo silang lumalaganap, dumadami, at lalong lumalala dahil walang social ostracism. There is no social anger. There is no social ostracism. There is no social pushback against them. In fact, ini-invite pa sila na maging ninong sa kasal, sa mga anak nila. In-invite pa sila na sa mga birthdays. In-invite sila na maging kung ano-ano pa ini-invite. So, instead na kondinahin ang ginagawa nila, yung pagiging political dynasty nila, lalo pa silang gino-glorify. Ini-invite sila na maging guest of honors, keynote speakers, ninong, so on and so forth. No? So, um, yun siguro, baka yun yung kailangan nating gawin, Dr. Melba. One of the things that we can do, we have to build that pushback, that social condemnation of the fact na yung ginagawa nila actually is really a violation of the Constitution because there is already a general prohibition against political dynasties in the Constitution. Siguro ma-explain sa taong bayan kung bakit dapat mawala ang political dynasty. Siguro hindi maliwanag eh. Akala nila medyo harmless lang naman. No? Kilala mo si Vilma, tapos yung kanyang anak na si na gusto mo naman, mga masaya sila. Siguro Si dapat Abby. kung pwede mong ipaliwanag kung bakit napaka-destructive at masama ito para sa ating bayan. Oo. I have five, no? So I have identified five major ways kung paano sinisira ng political dynasties ang ating bansa, no? Dr. Melba. Unang-una, we all know this, no? Ang mga political dynasties, china-channel nila yung pondo na intended for the people in their area and for the local development and for the local infrastructure projects in their area.
china-channel nila to their personal benefits. Sabihin na natin ng diretsahan, ninanakaw nila, no? Ninanakaw nila ang pondo o substantial portions of the public funds intended for the people's services in their area, for local development, for the local economy, including for local infrastructure projects, for their personal benefit. Let me quote exactly yung sinabi ni Mayor Benji Magalong of uh, Baguio City, and who is also the founder and the president, the leader of Mayors for Good Governance. No? Sabi niya, Dr. Melba, umaabot sa 70% ang nawawala sa corruption in every infrastructure project sa bansa. Umaabot sa 70%. Dahil may kanya-kanya silang percentage or commission. Simula sa Kongreso, papunta doon sa implementing agency, DPWH, including yung, sabi nila, COA, no? Including the mayors and down the line. Down the line. Sometimes umaabot pati mga barangay kapitan may kupit, no? So yun, that's why again, this is not my ano no, my data. This is coming from Mayor Benji Magalong. He was able to identify kung saan napupunta yung mga porsyento. Umaabot sa 70, no? Oo, so 70% ang nawawala sa korupsyon sa bawat infrastructure project at programa na pinapagod sa bansa, no? So, yan yung unang-una, Ate Melba. So, because of that, kaya kita mo, nagkakaletse-letse ang mga infrastructure project sa bansa. Ito lang, yung recently na, yung Katrina na super typhoon. Dahil sa Katrina super typhoon, yung, uh, di ba, yung Pangil Bridge doon sa Mindanao, Pangil Bridge na 2 months pa lang, ngayon lubak-lubak na, sira-sira na yung kalsada. 2 months pa lang ito since na inopen, no? So, ibig sabihin, talagang substandard, low quality yung materials na ginamit. Tapos may isang tulay pa doon sa Mindanao din ito, no? O sa Visayas na I think it was in Cebu, no? Na dahil sa bagyo nga, nag-collapse yung portion ng tulay at na-discover ng mga tao na kaya siya nag-collapse kasi walang bakal. Ang nakalagay ay kawayan. Dahil siguro yung ah, mga construction companies, dahil naubos na yung pera sa korupsyon, isipin mo kung umabot sa 70%, 30% na lang naiwan. So, wala silang pambili ng bakal. Ang ginamit nila, kawayan. So, bagsak. Bagsak po yung... So, this is just one of the reasons po, one of the ways kung paano sinisira ng political dynasties ang ating bansa. Pangalawa, at Dr. Melba, we all know na mga political dynasties, kontrolado nila ang kanilang mga lugar. Kontrolado nila ang economic resources doon, including ang mga negosyo doon. No? Oo. Real Oo. estate nila yung Oo. dadaanan, So, di ba? economic Oo. resources, economic opportunities doon, kontrolado nila. Hindi ka basta-basta maka-put up ng negosyo doon sa lugar nila kung ang negosyo mo ay magko-compete or makakalaban ang negosyo nila. Hindi ka basta-basta makakuha ng business permit for your business. Kung makakuha ka man, talagang pahirapan ka at pagdating doon at talagang sisirain at papatayin nila yung negosyo mo dahil kalaban ka nila. So, ibig sabihin, because of that, na nare-restrict yung nare-restrict Opportunities, nila yung no? economic activities, nare-restrict nila yung economic development, at nare-restrict nila yung economic growth ng local economies, ng provincial economies and LGU economies. No? That's second reason, no? Dr. Melba. Yung pangatlo, Dr. Melba, is we all know this, dahil kontrolado nila ang Kongreso, 80%
ng members ng Kongreso, ng House lalo na, are political dynasties. So anong ibig sabihin nun? Walang may papasa na mga reform legislations. Walang may papasa na batas that would reform our government system. No? So why? Kasi iba-block nila. Halimbawa, itong political dynasty law. Oh, hindi yan may pasa-pasa dahil binablock na doon sa House. So, and that's just one of the many binablock nila ang lahat ng legislations or batas na pwedeng reformahin ang ating sistema sa government, no? Or political system, electoral system, lahat na, no? They block and they prevent them. Um, Pang-apat, Dr. Melba, is we also know this, the mga political dynasties, they are the biggest corrupting virus in our country. Sila yung pinakamalaking virus na nagko-corrupt sa ating lipunan. Why? Um, they corrupt the public school teachers who are deputized as election officials during elections. They corrupt the appointments of local positions in their areas. Mga appointments doon sa local positions in their areas are not based on merit but based on political loyalty. Oo, political loyalty, no? They corrupt the police and the military in their areas. They corrupt the appointments of the judges and the prosecutors in their areas. Oftentimes, yung mga na-appoint doon ay yung mga tao nila, recommendees nila, yung mga judges and mga prosecutors. So, they corrupt the justice system. At so, kung ang kalaban mo sa korte ay isang congressman o isang mayor, paano ka mananalo doon? Doon sa RTC or sa korte doon sa lugar nila, sa probinsya. So, so yun, no? And they corrupt yung mga kabataan, Dr. Mel. They corrupt, sabi nga ni Father Robert Reyes sa lumabas kahapon and the other day doon was it in Rappler? Kinukurap ng mga political dynasties ang karamihan ng mga pare at mga pastors. Ah, yung magdo-donate kunwari sila pero may strings attached, no? Magdo-donate sila, ang purpose nun is to silence you, no? At kukunin ang iyong suporta sa mga ginagawa nila. So, at of course, Dr. Malba, they are the biggest corrupting virus pagdating sa kabataan natin, no? Ah, ang balita ko, Dr. Melba, ang kwento sa akin ng mga kilala ko, no? Bawat mayor, bawat congressman, halos sa buong bansa, no? Lalo ng mga dynasties, on the average yan, may 2,000 to 3,000 na scholars, no? Ah, yung isang scholar galing sa isang pamilya. Ibig sabihin, kung meron siyang 3,000 na scholars, isang mayor or isang congressman, meron silang 3,000 families na hawak, no? And at karamihan, kadalasan, yung scholarship programs na ito are not based on academic merits, but based on political loyalty. No? In fact, may nakakaabot sa akin na nagsisiraan pa yung mga tao dyan, yung pamilya sa baba. No? Kasi nag-aagawan sila sa scholarship or financial assistance na binibigay ni congressman o ng mayor. So sinasiraan nila yung iba para sila yung maipasok. No? So nagsisiraan sila. So because of this, imaginein mo lang kung bawat mayor, bawat congressman sa buong bansa, merong 2,000 na kabataan or 3,000 na sumusunod sa kanila o naipasok doon sa scholarship program nila dahil sa political loyalty, hindi dahil sa academic merits. So they are the biggest destroyer of the sense of the values, the sense of honesty, honor, integrity, meritocracy, fairness of our youth in our country. So, yun yung pang-apat, no, Dr. Mel. And pang-lima, we all know this, again,
itong mga political dynasties, mga mayors, mga congressmen, mga governors, may kanya-kanya silang political machineries, no? So ano yan? Nakabase yan, ba kung meron silang 3,000 scholars, so meron silang 3,000 families. In addition pa dyan, meron silang ah, yung supporters nila during campaign, no? Ito yung mga leaders nila sa barangay, sa mga purok, mga purok leaders nila at mga family leaders nila. Ito din yung mga beneficiaries ng ayuda na binibigyan nila, no? So, so may ito lahat pag samasamahin mo, ito na yung political machineries ng political dynasties. Ginagamit ito ng mga mayors, congressman, at governors to support yung kapwa nilang trapo candidates for senators, for vice president, at for president. So imaginein mo, kung bawat bayan, bawat syudad, bawat uh, congressional district may ganyang machinery na tutulong sa mga kandidato nilang sinusuportahan for Senate, for Vice President at President. So, talagang they they are a big factor in electing trapo national public officials in our country. So ito yung five na nakikita ko, Dr. Melba, five major ways yan, na nakakasira ng ating bansa ito mga political dynasties. So, sa palagay mo, ano kaya ang pwedeng gawin ng mga karaniwang mamamayan para mawala ito? Kasi ngayon, parang ina-accept na lang kaya nga walang pushback dahil ang feeling nila, walang magagawa. Ano ang sagot mo dito na pwedeng gawin ng karaniwan lang ng mga tao? Of course, unang-una is, yun, Ate Melba, ito, dahil sa panahon ng elections, I think there should be a conscious and deliberate effort to campaign against political dynasties. Ibig sabihin, yung mga tumatakbo na, halimbawa, yung mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkapatid, para yung tumatakbo in tandem, mayor, vice mayor, no? Or governor, vice governor. Or halimbawa, sa isang lugar, yung governor ay yung tatay, tapos yung congresswoman is yung nanay, tapos yung anak is the mayor. Uh, dapat isa lang. Dapat isa lang sa pamilya ang iboto natin, ang ilagay natin. Yun, Ate Melba, SWOT is campaign against political dynasties, yung create public awareness, no? Or do public awareness campaign. Pangalawa, yung sinasabi natin kanina, we have to create social pressure, social pushback, uh, social condemnation against these political dynasties. And of course, we're also trying our best. We have filed sa COMELEC yung disqualification cases against plain and clear political dynasties, no? So we have filed. Alex, kasi siguro dapat kagaya ng nangyari doon kila General Rio, meron silang ebidensya ng electoral fraud. Pero sabi nila, wala namang sumusuporta na public sa amin. Paano natin gagawin yan? So itong final natin na disqualification case sa COMELEC, Dr. Melba, of course, this is a test case, ano? This is a test case. We're saying na ang theory and an argument natin dito is that kasi there is already a general prohibition against political dynasties in the Constitution. And tapos meron ding prohibition sa mga members of the House of Representatives that they can only serve for a maximum of 3 consecutive terms. At meron ding prohibition against local officials, ibig sabihin governors, mayors, that they can only serve for a maximum of 3 consecutive terms, no? So, ang kaso na final natin sa COMELEC, this is a test case na
pag natapos yung 3 terms ng congressman, governor, and mayor, ah, bawal ipasa sa asawa, sa anak, sa magulang at sa kapatid, no? So, yun yung ano natin, yun yung test case natin. So, aantayin natin kung ano yung sasabihin ng COMELEC diyan. But we actually expect COMELEC to deny us on this. And so we expect that, and eventually we will go up to the Supreme Court because we expect the Supreme Court to be the final arbiter and interpreter of the Constitution on this issue. No? Kasi ang nakita natin doon sa records ng deliberations of the framers of the 1987 Constitution na sabi ng mga members, dapat bawal ipasa, no? So yun, so that's why you're using this argument in our petition for disqualification uh, against political dynasties na graduating tapos pinapasa sa mga asawa, sa anak, kapatid, at saka sa mga magulang nila. So what we are saying is that um, it was the intention of the framers of the Constitution na bawal ipasa. But at the same time, Dr. Melba, we're also uh, preparing another petition sa Supreme Court naman. Again, this is a petition for certiorari naman, against 4 types of political dynasties. But ginagawa pa lang natin ito, hindi pa natin na-file. So hopefully, maybe by next week, we can write a letter to the COMELEC at pag dininay tayo ng COMELEC, akyat tayo sa Supreme Court by way of a certiorari petition. Kung halimbawa, even now, yung mga mamayan, yung mga pwedeng maggawa ng letters to the editor o kaya yung ating mga simbahan, baka ito yung issue na pwedeng magsama-sama yung mga bishops natin, yung PCEC, yung CBCP, ganyan, yung NCCP, na talagang they should raise yung boses nila against itong political dynasty at bigyan ng weight at support yung inyong mga kaso na inilahad na sa COMELEC. Pwede ba yon na magkaroon ng ganong moral force, no? Yeah. Actually, Dr. Melba, dito sa 6, nandito na yung President at Vice President ng Caritas Philippines, no? So nandito si Bishop Colin Bagaforo at nandito rin si Bishop Jerry Alminasa, no? So si Bishop Colin Bagaforo, siya yung bishop ng Kidapawan sa Mindanao. Si Bishop Jerry Alminasa naman, siya yung bishop ng San Carlos City Diocese sa Negros Occidental. So pareho silang president and vice president respectively of Caritas Philippines, no? And at kasama natin sila sa 6, kasama natin sila sa nag-file doon sa disqualification cases sa COMELEC. But there is one more good news, Dr. Melba, because just a few days ago, nilaunch ng maraming bishops at maraming pare, no? Yung CGG or Clergy for Good Governance. No? Clergy for Good Governance. Actually, this is a rebranding of yung an old nila na samahan na tawag ay Clergy for Moral Force, no? For moral choice, no? Doon sa Clergy for Moral Choice, parang they had already 1,500 plus na mga pari nationwide, and including bishops na kasama nila doon. So dito sa Clergy for Good Governance, aligned ito sa 6 kasi yung 3 core issues ng 6 are among the 7 core advocacies ng Clergy for Good Governance, no? Of course, itong Clergy for Good Governance, ano ito, Dr. Melba, no? Ang members dito, mga bishops, mga pare, mga madre, and I think they will also be inviting mga pastors, no? To be part of. Oh, yeah. So, yun.
So this is going to be a great complement sa ginagawa natin sa anim. Oo. Hesed Jack, sabi niya dapat yung magsama-sama na yung PCEC, tsaka yung NCCP, tsaka yung mga bishops Oo. na magsabi na itong mga political dynasty ay dapat ma-abolish na. Meron din Oo. namang yung ating kaibigan na si Christy, si Bradshaw, sinasabi niya baka we should start with the young, kasi nga nagiging agent sila ng mga dynasties. At saka ito namang si Jack, sinasabi niya baka dapat daw wag nang magbigay ng mga scholarship sa mga politiko na ipagbawal yon dahil nagiging utang na loob at magiging patronage politics lang ang nangyayari. Ano palagay mo dito sa mga sinasabi nila na I completely agree with them, Dr. Melba. Kailangan talaga maging ally natin ang clergy, no, dito sa ginagawa natin against political dynasty. At the same time, we need to kailangan natin talaga ng puwersa ng kabataan laban sa mga dynasties, no? So because ang kabataan, of course, they have the energy, they have the passion, and they are tech savvy, no? Nasa social media sila parate. So malaking tulong ang magagawa nila sa kampanya natin laban sa political dynasties. In addition, Dr. Melba, it's really good na right now, yung hindi lang awareness level dito sa issue ng political dynasties, pero yung level of involvement ng mga bishops, mga pare, mga pastors, mga faith-based communities, organizations, mas mataas na ngayon, no? Mas aware sila sa problema at mas lumalakas ang loob nila, no? And at yun yung kailangan natin. Kailangan natin ng tapang. What we really need is moral courage to speak up against this problem. Dr. Melba, you know what happened nung the 1987 Constitution, no? So, 1987 Constitution, ang sobrang naging focus kasi, in my opinion, ng framers ng 1987 Constitution was to prevent another occurrence of dictatorship, which is valid, no? Which was valid at the time. Pero hindi nila nakita, hindi nila na-foresee that yung big dictatorships sa national level, nag-mutate siya into small mini dictatorship in the forms of political dynasties. O hindi nila na-prevent yun, hindi nila nakita. Hindi nila nakita na baka ganun yung nangyari. Nag-multiply siya ngayon, no? Nag-multiply siya. And this is really what's happening in our country. These political dynasties, by all purposes, no, they are mini dictatorships in their own areas, no, and their families. It's family dictatorships in their areas. So, and sad to say na hindi ito na-prevent nung framers ng 1987 Constitution. Meron ditong somebody, ang pangalan niya si Chester Lastica, at address ito sa mostly Catholic country natin. Sabi niya, how can we as a nation bring the joy of Christianity all over Asia when majority of our fellow Christians do not deepen understanding the will of God regarding suffrage? We choose syndicated political dynasties to govern us instead of truly public servants. Dapat daw merong emphasis sa catechism, sa ating mga choices in putting public servants into office. Ngayon, merong tayong siguro
concrete na mga suggestions dito tungkol sa mga anong pwedeng gawin ng mga simbahan. Siguro kung tatanungin kayo, Attorney Alex, ano yung mga pangwakas ninyo na mga salita para sa ating mga kababayan na gustong sumali at makilahok sa mga ganitong efforts to end yung mga political dynasties? Oo. Itong political dynasties po, ito talaga, in my mind, in my opinion, political dynasties talaga are the biggest obstacle to our development and progress and prosperity of the nation. The other side of that is that they are actually the biggest hindrance, no? Or the biggest destroyer of our society, and the biggest corrupting virus of our people. And so we should really find a way to stop them. No? When I say they are the biggest corrupting virus, and they are the biggest obstacle for our country's progress and development and prosperity, because kontrolado nila, no? Tingnan mo yung Kongreso, the House of Representatives, for instance, no? It's the political dynasties who control the House of Representatives, and they control the national budget of our country. No, so ang naging epicenter right now of corruption in our country is the House of Representatives. It's the members, the congressmen, no? At yung beneficiaries, yung mga kamag-anak nila na mga mayors, governors, vice mayors doon sa kani-kanilang political territories, no? So we should find a way to stop them as a people. Unless we're able to stop them, our destruction as a nation will just continue, no? And poverty of our people will just continue. So itong election, actually, this is a very, very good time, Dr. Melba, again, to call and to act and do something against these political dynasties. Pakinggan natin ng maigi kung gaano ka-destructive itong mga political dynasties. Hindi po yan source lang ng mga ayuda o source ng mga scholarships, source ng corruption. Sabi nga ni Alex, ito ang epicenter ng corruption sa ating bansa. So meron po tayong bumper at pagkatapos ay magninilay-nilay din tayo sa anong sinasabi ng scripture tungkol sa ating sa kalagayan ng ating bansa, lalo na yung concentration ng power. This time hindi lang sa isang tao kundi sa mga mini rights niya tungkol dito sa masalimuot na issue ng political dynasty. Salamat sa pagpapaliwanag, Attorney Alex. I always appreciate yung clarity sa mga sinasabi mo sa amin. Maraming salamat din, Dr. Melba. Thank you. Tapos na ba yun? Wag po muna tayong aalis sa Alex. Ngayon po ay narinig po natin si Attorney Alex sa kanyang mga pagpapaliwanag. Susugan lang po natin yung fact na yung sinasabi niya na ito ay pinanggagalingan ng lahat ng korupsyon na makikita natin ngayon sa ating bansa. Sa scripture, nasabi na po ito. Nakita po natin to doon sa istorya ng Judges chapter 9. Yung istorya ng si Abimelech. Sabi nung namatay si Gideon, paglipas ng panahon, nagpunta siya sa Shechem. Dahil yung Shechem, mga kamag-anak niya. Ito ay kamag-anak ng kanyang ina na dating female servant ni Gideon. At sabi niya dito,
Itanong niyo sa lahat ng taga Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon. Maraming anak si Gideon o ng iisang tao. At huwag ninyong kalimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. Ang mga taga Shechem ay kinausap nga ang mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan ng mga ito na siya na ang mamahala sa kanila sapagkat siya naman ay kamag-anak. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilakpul mula sa kabangyaman ng templo at ginamit ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magawa sa buhay, walang magaling at sila'y sumama sa kanya. Nagpunta siya sa Ofra, sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama kay Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Jotham na siyang pinakabata sapagkat nagtago ito. Ang mga taga Shechem ay sama-sama nagpunta sa may malaking puno sa Shechem at ginawa nilang hari sa Abimelech. Ito po yung umpisa ng chapter 9 ng episode na ito, na itong si Abimelech ay naging tagapamahala, leader ng mga dahil yung mga kamag-anak niya, yung mga sa Shechem, siya tinanghal, tinulungan siya. Ngayon, alam po natin na ang kinalabasan po nito ay in the end, nag-away-away din sila, yung mga leaders ng Shechem at saka si Abimelech at pare-pareho silang nalipol at namatay. Kailangan po natin na makita na ito po yung warning na hindi tayo maglalagay ng mga tao sa power dahil lang sila yung mga kamag-anak. Kagaya po ni Abimelech. Dahil lang sa kamag-anak siya ng mga taga Shechem, dahil yung kanyang ina ay taga Shechem. Kailangan po natin makita na nagkakaroon ng monopoly, ng centralization ng power kapag nahahawakan ang kapangyarihan ng iilan lang sa ating mga kamag-anak. So ito po yung warning ng scripture sa atin. Sabi nga, paggagalingan ng sunog ito, sunog against Abimelech at sunog din sa mga leader ng Shechem. Now, on the cultural side naman, alam po natin na in a way, mahirap na buwagin yung ating mga loyalty sa mga pamilya natin. After all, nung panahon ng Kastila at kahit na mga ngayon, ang pamilya natin ang sumasaklolo sa atin kapag tayo may mga problema. Kung kailangan natin mangutang, nawala tayo ng trabaho, at tinatakbuhan natin, hindi naman yung mga gobyerno, kundi yung ating mga kamag-anak. Totoo rin naman yon. At ngayon, ang nangyari, naging parang ang takbuhan din natin, itong mga political dynasty. So, ang kanilang loyalty, ang loyalty ng ating mga mamayan ay natatransfer na rin dito sa mga political dynasty. Ngayon, kailangan po natin maunawaan na tayo po ay isang bansa na. Hindi na po tayo mga koleksyon lang ng mga balangay, mga settlements, na ang loyalty natin doon lang sa dato, yung mga yung mga local chieftains, yung mga ganon. Tayo isa na pong bansa. At yung kinikilala natin na ating sakop, yung sinasabi ng mga anthropologists, ang loyalty natin, ang spirit of accountability natin ay nasasalalay lang sa ating sakop. Pero dapat yung sakop na yan, expand na. Sapagkat hindi na tayo mga barangay lang, tayo po ay isang bansa. So, i-expand natin yung sense natin ng accountability at sense natin ng responsibility. Yung sakop na yan, palakihin para kasama ang buong bansa. Sa hindi lamang po yung ating bayan, yung ating nayon, yung ating region, yung ating kamag-anak incorporated, iba na po ang ginagalawan natin ngayon na lipunan. Kaya kailangan din po na maintindihan din natin na yung mga utang na loob na natin sa mga politiko dahil
nagbigay sila ng kanilang pera pang ospital, halimbawa sa ating mga anak. Sa totoo lang po, pera yan ng bayan. At sa totoo lang, bakit hindi sila magtayo ng ospital? Bakit kailangan tayong pumunta sa kanila at magkaroon ng utang na loob? So, kailangan po natin na suriin ng maigi yung ating mga emotional loyalties, no, sa mga local officials natin, dahil meron tayong memory na tinulungan tayo, no? Merong ayuda, merong ganito, may scholarship, ganyan. Siguro po, lahat po tayo na mamamayan, mag-isip, ano po sa ating kagawian, sa ating kalakaran, sa ating kultura, ang kailangang baguhin ayon sa mga utos ng ating Panginoon. At maliwanag din ang ating Biblia na kapag tayo ay when we choose, no, ang ating mga leader dahil lang sa kamag-anak natin o kaya malapit sa atin o kaya tinulungan tayo, nagkaroon ng ayuda kapag tayo ay may disaster. Pag-isipan po natin ang sinasabi sa atin ng Biblia na we must choose yung mga leaders who are after God's own heart. Kagaya po ni David. Ang Israel po ay nag-flourish as a nation dahil ang kanilang leader, kagaya ni David, sabi, is described as a man who is after God's own heart. So yun po dapat siguro ang unang-unang qualification ng mga iboboto natin. Sino ang mga kandidato who are after, no, justice and righteousness in society. Hindi yung dahil may ayuda, natulungan tayo, at so and so on. So ngayon naman po ay gusto namin pasalamatan si Attorney Alex sa kanyang pagpapaliwanag sa atin ng mga bagay na ito. At siguro magkakaroon pa po tayo ng susunod na mga episode tungkol dito pag malapit na po yung kasagsagan ng ating eleksyon sa 2025. Kailangan lang po natin siguro at this time na pag-isipan ng maigi, paano natin matutulungan na magkaroon ng enabling law. I think sila, Attorney Alex, yung 6, nag-iisip na rin na paano magkakaroon ng People's Initiative, no? Paano gagawin ito dun sa mga legislative districts para masubukan naman natin kung anong ibig sabihin ng People's Initiative, no? Baka kailangan bigyan ng pansin ito ng lahat ng mamamayan at lalo na ng mga simbahan. Dahil sa totoo lang po, kung meron mang countervailing na institusyon na kayang tapatan ang gobyerno, ang mga local governance, ang mga local politicians, ito po ay ang simbahan. Dahil may simbahan sa bawat barangay. Nandoon po tayo sa mga grassroots communities. Sana naman po magising tayo na nasa ating palad bilang mga simbahan at bilang mga komunidad na meron tayong ganong puwersa para labanan itong mukhang napakahirap na mga political dynasties. So, inaanyayahan ko po si Alex na magbigay din po ng appeal sa atin, last na appeal, Alex, sa ating mga mamamayan kung ano pwede nating tahakin na landas mula ngayon. Salamat, Dr. Melba. Itong 6 po or alyansa na nagkakaisang mamamayan, may isinusulong po tayong People's Initiative. Ito po ay yung pagpapapasa ng batas laban sa dinastiya, political dynasties. Pero taong bayan po ang magpapasa, hindi na po dadaan ito sa Kongreso. Ito po ay binigay ng Constitution or Saligang Batas or Philippine Constitution sa taong bayan. Pwede magpasa ang taong bayan ng batas directly, hindi na dadaan sa Kongreso. Ang kailangan lang po natin, at least 10% of the voters nationwide mag-sign doon o pumirma doon sa petition for People's Initiative. So, ang hinahabol po natin ay siguro mga 30,000 na signatures sa bawat
Congressional District. Sana po, pag umabot po sa inyo, itong People's Initiative Petition, sana po sumama kayo at suportahan po ninyo at tumulong po kayo sa pagkuha ng pirma ng taong bayan. Para sa atin po ito, maniwala po kayo, no? Pag nahanap natin ang solusyon dito sa political dynasties, may pag-asa po na umasenso ang ating bansa at gumanda ang ating sitwasyon sa Pilipinas. So para sa ating uh, mamamayan po lahat ito. Maraming salamat po. Attorney Alex, thank you rin sa ating audience, sa ating mga manonood sa ngayon. Follow up lang po namin na sana i-follow ninyo ang Isip-Isak sa Facebook, sa YouTube, at sa Spotify. At magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Isip-Isak. Patuloy tayong mag-isip, no? At tulungan yung mga puwersa kagaya ng ANIN, yung mga ginagawa po ng ating mga abogado, kagaya nila Attorney Lacson. Tingnan natin kung paano natin masusuportahan yung kanilang mga initiatives, lalo na po itong kanilang mungkahi tungkol sa People's Initiative. So, pagpalain po kayong lahat at salamat sa lahat ng mga ating audience at sa inyong engagement din sa conversation na ito. Maraming salamat, Dr. Melba. Maraming salamat po sa lahat. Yes, thank you.